Yes, Lord God, thank you for this day, O God. Lord, thank you for bringing us today in this church, O God. Lord, in Ephesians 6:7, O God, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, Lord. And Lord, I give you the worship, Lord, bless the reading of your words, O God. In Jesus' name, amen. So, pwede na po tayong umupo at tawagin po natin si Pastor Jonathan for our preaching of God's Word. Tingnan nga yung katabi niya ng morning, magandang umaga sa iyo. And praise God sa ating po magandang panahon ngayon. Ano? Although I know this coming week, meron pa parating ko na bagyo. So, we will pray na sana hindi mapapanalanta po ang bagyo. And I know yung iba nag-a-adjust pa dahil pasukan na. So, yung iba may tinatawag pa summer feels. Parang ayaw niya nang matapos ang summer. Yeah? But, of course, we have to go back to reality. Sabi nga ng iba, pasukan na ulit, yung mga bata ay tapos summer, bagaman mainit pa rin. Sa init na lang po yan, pero ang reality po, balik na ulit sa pasukan. And it's good to see everyone, mga kabataan. Remind nyo mga ako kasi meron tayong mga binibigay ng gift sa mga bata. At galing po sa ating mga generous donor. So, may karagdagang gamit sila pampasok. So, yung mga kits, bibigyan po natin yung lahat ng mga nag-aaral. And for the meantime, before we proceed, let us read. Ito pong ating magiging salita ng ating pag-aaral na sa Acts chapter 4 yan. Acts chapter 4. Papasahin natin simula verses 1 hanggang 12. Okay ba? Maaari ba tayong tumayo para sa nagbibigay ka ng sa pagbabasa ng salita ng Diyos? At ito po ang sinasabi,
Basahin natin ang sabay-sabay. Acts chapter 4 verses 1 to 12. Ready? Begin. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling mabubuhay ang mga batay. Kaya tinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga kalalakihan. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, nagpupos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kung malaman ninyong lahat na ang buong Israel at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panuluhan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ama, salamat po sa umaga nito. Kami ay muli makakapag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Ama, sapagkat tunay nga po na inyong salita ang siyang gabay namin sa aming buhay. At tulungan niyo po kami, Ama, na nawa ay patuloy at kumuha ng kalakasan spiritual, kalakasan moral sa araw-araw mula sa inyong mga salita. Nawa ay gamitin po ng banal na Espiritu ang bawat salita ninyo na aming pong mapag-aaralan upang kami ay may personal na kalakasan at magiging gabay sa aming pamumuhay bilang mga mananampalataya. Salamat po muli, Ama, sa inyo po ang lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo na po tayong lahat. Ang pag-uusapan po natin, dinidiscuss natin yung buong Acts. Alam po ninyo maganda yung merong gano'n na book study. Kasi nahihimay natin yung bawat aklat sa Biblia. And ang beauty po ng book study sa Bible is this. Ma-equip kayo sa paraan na mayroon pong tinatawag na science. Kasi po alam po niyo pag-aaral ng Biblia may science din yan. Ibig sabihin ng science, meron niyang sistema papaano po tayo nag-arrive sa certain teaching. Okay po? Hindi mo natin ginagawa yung sistema na patalon-talon ng talata, makuha lang yung isang phrase na aangkop sa nais ituro o sabihin, ay yun lang ang gagawin. Hindi, we don't do that because we believe na ang konteksto ang siyang tunay na kahulugan ng bawat mga talata na may sinasabing katuruan. Okay po? In fact, one of the pastors I know, itong sinasabi, expository preaching is the language of God. Expository preaching is the language of God. Pagkaman di ba, nasanay sa topical, topic natin, ganito, subukan lang ng verse na sangayon sa concept niya. Minsan okay yun, as long as exegetically correct. Sorry sa term na exegetically correct. Ibig sabihin, tama yung
pagkakakuha niya ng konsepto at katuruan ng talata base sa konteksto ng pinagkuhanan ito at base sa kabuuan ng katuruan ng aklat at ng kabuuan katuruan ng Biblia. Hindi mo pwede na kuha ka na ng isang talata tapos ipipilit mo sa isang topic na hindi naman talaga yan ang tinuturo. That's the beauty of tinatawag natin na pag-aaral ng book by book. Now, dito sa, I don't know if we can finish, pero itong buong chapter na to, verses 1 to 37, o 35 lang siguro ang ating pag-aaralan. And tingnan natin kung hanggang saan tayo abutin ako. We will study about how the church thrived. Papaano matagumpay na nagpatuloy ang iglesia. So in the word thrive, papaano siya sa kabila ng maraming mga challenges, sa kabila ng maraming mga hadlang, nagpatuloy pa rin po siya. Alam po ninyo, ang church ay palagi pong inaatake ng tao. Alam po ninyo, kung meron mang isang institusyon sa mundo na galit ang diablo, ay ito yung iglesia, ang church. Kaya the devil will do his best to destroy the work of the Lord through the church. So, ang ginagawa niya po ay, dito marami siyang ginawa. Kung papansinin niyo yung buong Acts, una, mayroong tinatawag na opposition. Okay? Yung opposition na yun, nagkaroon, later on, nag-develop into persecution. Okay? Persecuted the church. From opposing the church in Jerusalem, later on, the hostility grows into persecution. Talagang gusto na nila saktan ang bawat mananampalataya ni Kristo. So, from persecution, nag-iba ng estilo ang diablo kung paano niya sisirain ng church. Kasi napansin ng diablo, the more he persecutes the church, the more na lumalago ang church. So sabi ng diablo, parang mali ang diskarte ko. So ang ginawa niya, iniba niya yung diskarte. Inihula na rin ni San Pablo na sa Gawa, Kapitulo 20, na ang magiging estilo naman ng diablo para sirain ng church ay it will be from persecution or from opposition to persecution, he resorted into infiltration. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Pablo sa Acts chapter 20, because the time will come that there will come from within you, mula doon sa loob ng church, ay may magsisilabasang mga lobo, mga wolf, in sheep clothing. So nagkaroon din na shift ng atake ang diablo sa church. Infiltration. Infiltration through what? Through false doctrines. That's number one. What else? Infiltration through leadership issues. At yun nga po ang ginawa. Later on, it developed. So maganda pag inaaral niyo yung book ng mga Bible. Madidiscover niyo how the church progressed, how it developed, how it handled challenges, and what we can learn from the early church. So, nandito po tayo sa chapter 4, how the church thrived. Number 1, there was an opposition of the people. May pag-uusig ang mga tao. Sabi sa verse 1, nagsasalita si Pedro at si Juan. Bakit? Kasi pinagaling nila yung isang taong lupo na 40 years, imagine for 40 years, nandun siya nandun mo sa pintuan ng templo on the eastern side of the temple, and the only thing that he hopes daily is for him to be able to get something to eat. Habang and we studied about this man last week. Tawa ko, very hopeless siya. And when Peter and James visited the temple during the prayer time, nadaanan nila itong tumpok. And then he was begging for money. At anong sabi ni Peter at saka ni James? Silver and gold have I not, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And there and then, instantly, this man received strength in his body
and his lower extremities begin to be strong, and he was able to stand up. The power of the name of Jesus. It brings healing to the hopeless man. At pagkatapos noon, ayun po yung background nito. That's the background. And then, while Peter was speaking, sabi rito, nagdatingan na kasi dumami yung mga pinagkaguluhan. Imagine, araw-araw nakikita lahat ng mga tao kilala sa Jerusalem itong lungkol na ito. Araw-araw, nakikita nila yung nasa templo ng lilimok. So, kilala nila yung tao ito. And then one day, the disciples of Jesus made him stand up, healed him. Kaya naging parang naging talk of the town. Naging usapan sa barangay. Grabe, may lungkuro nakatayo, pinanala, sinabihan lang na sa pangalan ni Jesus Cristo ng Nazareth, tumayo, kapangyarihan pala yung pangalan ni Jesus. Maraming na-curious. At ang isa sa mga na-curious, mga religious leaders. Alam niyo, kahit anong panahon ni Kristo, ang number one kalaban ni Kristo, mga reliyosong tao. When we say religious people, ito yung mga tao, they want to reach God in their own effort, in their own righteousness, but they do not have the righteousness of God. And that's what characterizes the Jews. But this time, these people that arrested the apostles were led by the Sadducees. Ngayon, marami pong mga sekta ang Judaism religion. Ang religion nila during that time, from Moses, Judaism religion. Ngayon, merong sekta ng mga Pharisees. Sila yung mga nagtuturo, usually na madalas na-encounter ni Kristo. And then, there is a group na led by the scribes. Sila naman yung mga, usually writers sila, nagsinusulat nila, pinoproduce nila yung mga Old Testament o yung God's Word. They duplicate them. And then there's another group, of course, may nila naman ng group of essence, pero yung nag-lead dito sa arresting team was the Sadducees. Anong kaiba? Itong mga Sadducees, anong paniniwala nito? They believe that there is no resurrection. Walang pagkabuhay na magulit. So, ibig sabihin, sabi ng mga Sadducees, we do not believe that there is resurrection from the dead. Therefore, we would like to arrest these people. Sabi sa verse 2, galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. Totoo naman talaga muling nabuhay. And nobody can contest during that time their claim that Jesus rose from the dead. Because everyone knows in Jerusalem that Jesus did rise from the dead. Siyempre, galit na galit yung mga Sadducees kasi hindi nga nila teaching yun eh. Ang teaching nila, walang resurrection. Tinuturo na muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling mabubuhay mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang sa kinabukasan sa gabi na naman. Galit na magalit ang mga Sadducees. They do not believe that there is resurrection. Kaya siguro yun ang pangalan nila eh. Because they do not believe that there is hope after death. There is life after death. That is why they are called sad, you see. Diba? Sadducees eh. Sadducees. They are sad, you see. Sabi nga ng kaibigan ko. The reason why they are sad, because they don't believe in the resurrection. Gayun man, marami sa mga nakarinig ng kanilang pangangaralan sa mampalataya kay Jesus. Kaya tumabot sa 5,000 ang bilang, mga lalaki pa lamang to. Ang bilang pala ng mga lalaki, 5,000 na agad ang nanampalataya kay Jesus. But there was an opposition. And then what else? There was also an opportunity to preach. Hindi napigilan ng pagka-aresto itong si Pedro at si Juan para ipangaral si Jesus. Sabi sa may verse 5, kinabukasan nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Imagine grabe, puro mga scholars yung invited. And they are not Bible scholars. Peter and James, yung mga disciples ni Kristo, they were fishermen. They were, in fact,
uneducated as what verse 13 said. Sabi sa verse 13, when they learned that they were uneducated men, unlearned. So, kumbaga, binackground check nila itong si Peter, James, and John. Particular si Peter and John. They background checked them. And they learned that they did not study in Jerusalem University. They did not come from any of the reputable schools during their time. And they learned also that they have no credentials to preach. Yan, minsan nang nauuso ngayon yan, kahit sa panahon natin, kailangan may license to preach ka. Kailangan graduate ka muna ng Bible school para masabing preacher ka. But no, they have no credentials at all. They were not Bible scholars. But this is one thing that they have. They carry the name of Jesus. They have been with Jesus. Sabi sa verse 13. Tingnan nyo, napakaganda ng verse na yan sa Acts chapter 4, verse 13. Ito naman sinasabi Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and they were just common men, they were astonished. Nagtaka sila. Grabe, wala naman palang tinapos ng mga to. Ba't nangangaral sa atin? Tayo mga scholars dito sa Jerusalem. Tayo mga graduates sa mga Bible school natin. Tayo mga tagapagturo. What's the secret why they were able to preach? Sabi rito, and they recognized that they had been with Jesus. They had been with Jesus. What else could be the greatest learning experience than to walk daily with the Lord Jesus Christ? I don't know if you're getting what I'm saying. What I'm telling is this: if you walk daily with Jesus, you're gonna learn things that the Bible school will not teach you. I'm not discrediting the Bible schools. Ang sinasabi ko lang, if you think you have a calling to the ministry, it doesn't mean if you are a graduate of the Bible school or not. As long as you are walking daily with Jesus, you are better off than those who have degrees and yet they are very far away from Jesus. Ang dami pong tao, pinagyayabang nila, nalalaman nila saan sila galing, saan sila graduate, sinong kakilala nila, anong mga tinapos nila, ano natin na nilang seminar, ano yung mga na-accomplish nila in the past. Etong kagandahan minsan kaya gusto ng Lord pilitin yung mga mangmang sa sanglibutan. Alam niyo kung bakit? Wala sila ibang pwedeng ipagmayabang. Kundi ito, silver and gold have I not, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. I remember si Hudson Taylor, nung naghanap siya ng maraming gawing send off na missionaries to China. Hindi niya kinuha yung mga degree holders sa seminaries during that time. Hindi niya kinuha yung mga may masters, may kasi mga mayayabang na yun. Mga may sariling gobyerno na yun. Ang kinuha niya yung mga pastor na laki sa ministry niya, yung mga pastor na ordinary lang, yung mga parang, yung mga marunong gumalang sa leadership. Ayan ang mga niya, yan ang mga kinuha niya. And the England work in China started. Later on, tinawag yung start niyang ministry na yun na OMF, Overseas Missionaries Fellowship. And alam natin yung OMF to be Christian Literature Producing outfit. But before, they were greatly involved in sending missionaries. At ang ginamit ni Hudson Taylor, hindi yung mga may kayabangan. Alam po ninyo isang ganito God will never use you until you become a humble servant. Don't expect that God will use you until you become a humble servant of the Lord. Even Jesus said, when He came here, ang sabi niya gano'n, the Son of Man did not come to be served,
Hindi ako naparito para paglingkuran. I am here to serve and to give my life as ransom for many. You know, in God's kingdom, leadership is different. You have to be the servant of all. Diba sabi ni Kristo, if you want to be great in God's kingdom, then you must be the servant of all. Sometimes, iba eh, the leadership in the secular world, they want to be the first, they want to be in the position, they want to be ahead, they want to be great, they want to be influential. But no, that's not applicable in God's kingdom. In God's kingdom, you have to be a willing servant of the Lord. Yun ang mga tinatawag ng Lord. Hanggat mayabang tayo sa katawan natin, God will not use us. Hanggat marami tayong nalalaman pa alam sa mundo, God will not use us. Kaya siguro pinili talaga ni Kristo ang mga alagad niya, mga latak ng lipunan. Yung mga para wala, pangingistaan na lang ang kaya nilang gawin. Wala silang pinag-aralan. Kasama nila si Anas, yung high priest, si Caiaphas, si Juan, so on and so forth. Dala pa sila ng team. Talagang ito yung mga opisyalis ng Israel. Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Kung ano yung dapat mong sabihin. Sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu. Sinabi na ni Kristo yan. At ngayon, nangyayari na yung hula ni Kristo na sila ihaharap sa mga magistrates, sa mga leaders of Jerusalem, of the city, to be asked and to be questioned about their faith. So Peter stood up, but before Peter stood up, meron si Dretong, may nangyari kay Peter. He was filled by the Holy Spirit. Tumayo si Pedro, and the Spirit gave him the enabling, so that lahat ng sabihin ni Pedro, naman, walang maisagot ang mga tao na to. Verse 9, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihan ginawa namin sa lumpong ito, kasi kasama nila yung lumpo, yung pinagaling. Kasama nila. At nakatayo. At kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang tapang ng preaching ni Peter, sabi, kayong nagpapago niya. Yung Mesiyas na hinihintay niyo, ipinako na ninyo. Yung Kristo na hinihintay niyo, tagapagligtas na hinihintay ninyo, tinakwil ninyo. Ano sabi sa verse 11? Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, at siyang naging batong panuluhan. You know what does it mean? Yung cornerstone. Yung cornerstone ay napakahalaga. Recently, I was able to see on video, hindi naman related actual. Sa video, merong isang pinakita na hinukay nila yung pinaka-ilalim ng Wailing Wall ng Jerusalem. Famous Wailing Wall of Israel, in Jerusalem. Tapos yung pinaka-ilalim, hinahukay nila. At grabe yung cornerstone, yung panulukan, yung pundasyon, na pinagtayuan ng wall, sobrang laking boulder. Grabe, ang laki ng boulder. Nakita nila. Tapos ang dami pa sila na-discover sa ilalim nung lupa na mga sikreto. Of course, yung iba hindi nila nilabas. Mga recent excavations were discovered. Pero sobrang laki ng batong panulukan, sobrang laki ng cornerstone na yun, kaya pala hindi matibag-tibag yung wall na yun. Sobrang tibag. Without a strong cornerstone o yung pinaka-foundation, guguho ang isang structure. Guguho. And there can be no other rock or cornerstone that man can lay down
except that which is already been laid. Sino yun? Si Kristo. Yung pong sinabi mismo ni Pablo sa 1 Corinthians 3:11. Sabi po dito, kasi tinakwil nila si Kristo, yun pala yung pinakamalala na dapat nilang pagtayuan ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pamumuhay. 1 Corinthians 3:11. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Si Kristo po. When do you plant your spiritual life? Do you anchor your spiritual life in what you know, in your personal belief? Or in-anchor mo ba yung personal Christian walk mo sa pagiging quote-unquote Southern Baptist? Anchor your Christian life on the solid rock which is none other than the Lord Jesus Christ. Pag sa Kanya nakatayo ang faith mo, kahit anong bagyong dumating sa buhay mo, hindi ka matitibag. Kahit anong dumating na problema sa buhay mo, kahit anong kaharapin mo, hindi ka matutumba. Bakit? Nakatayo ka sa solid rock, Jesus Christ. I don't know, where do you stand? Where do you stand and where do you base your faith? May I suggest na ang gawin po ninyong panulukan ng foundation ng inyong Christian life ang Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay magligtas. There is no other name given by God under heaven whereby man will be saved, only through the name of the Lord Jesus Christ. Kaya ba't matapang si Pedro at si Juan? Kasi solid yung tinututuan nila. Very solid ang tinututuan nila. Itong kausap nila mga religious leaders at mga taong pinuno ng bayan. Naka-angkla yung kanilang belief system sa kanilang man-made religion. But these apostles have anchored their faith on the Lord Jesus Christ. Next, there was an observation with proof ang napuna ng tao at katibayan nito. Verse 13, sabi rito, nagtataka ang buong kataas-taas kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan. Takang-taka sila, ang tapang naman ito, ano bang pinanggagalingan ito? Ano bang pinanghahawakan niyo? Ba't ang lakas ng loob niyo? Hindi naman namin kayo kilala. Hindi kayo nanggaling sa aming institusyon na kinikilalang authority sa spiritual matters at sa Biblia. Lalo namang malaman nila mga karaniwang tao lamang ang mga ito. Mga ordinary people lamang sila. Hindi sila mga galing sa kilalang mga lahi, aristocrat, mga ganun. Wala eh. Wala may pagyayabang talaga ng mga tao ito. At, ito pa matindi. Nagtaka sila dahil nalaman nila na bukod sa napaka-ordinaryong tao nitong si Juan at si Pedro, ang dalawang ito pala ay walang tinapos. And sometimes, sa panahon natin ngayon, anong standard ng sanlibutan? Kailangan may sinabi ka sa lipunan. Kailangan may pera ka. Kailangan influential ng tao. Kailangan galing ka sa kilalang mga tao. Kailangan nakadikit ka sa mga kilalang mga tao. Kailangan meron kang credentials. Meron kang portfolio. Meron kang maipag-iyayabang. Meron kang napatunayan. Itong dalawa wala pa. Isn't it encouraging to know na pwede pala tayo magamit ng Lord kahit tayo ordinaryong tao katulad ni James at ni John and ni Peter? Kahit ordinaryo ka, pwede kang gamitin ng Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit ordinaryong tao ka, pwede kang gamitin ng Lord. Say it to your neighbor. You don't have to be special. Tingin nyo ang katabi mo, special. Di man?
You don't have to be extraordinary. Alam po ninyo, ang kultura ng mundong ito. Ang kultura ng mundong ito kailangan ma-boost up muna yung pride mo. Kailangan madiscover mo muna kung sino ka. Minsan may mga ganung mga tao eh. Merong unending search ang mga tao ngayon for meaning, for purpose, for potentiality. Minsan may mga tao na parang sinasamba na nila yung sarili nila. Alam niyo kung bakit? Wala silang inisip kung ano yung gusto nila at kung paano pa nila makikilala yung sarili nila. Wala, inubos na nila yung panahon nila about their personal search for meaning and purpose. Hindi yung matatapos yung pag-search. But if you really want to know what is your life and how do you matter, just go to Christ. Go to Christ. Kasi, walang kwenta kung kaya ma-destroy mo ano yung potentiality mo if you will just do it for your own advantage. Si Peter at saka si John were background check. Binackground check nitong mga religious leaders. Sinurse nila kung kasama ito sa mga nagsigraduates or isa sa mga nakapag-aral sa kilala nilang schools at wala sa listahan. Ginugol nila, tinignan nila kung nakarehistro yung pangalan na sa mga sikat ng mga tao sa Jerusalem, ang mga nakapag-aaral man lang, wala rin silang na-google kasi wala pang Google. Nagtanong-tanong sila at nalaman nila mula sa mga tao at sa bayan na yung mga yan, mga taga-Galilea yan. At pag sinabing Galilee, parang galing sila sa lugar na mga radikal na mga taong patakot sa lipunan. They were Galileans. They were from Nazareth also. And what else? Para silang mga, kasi usually yung mga Galileans nasa tabing dagat. Actually, lake yun. Tabing lake sila nakatira. Mga isda lang yung mga yan. Mga walang tinapos yan. Pero kahit sila yung mga walang tinapos, ang kagandahan, kahit wala silang maipagmamalaki, ang kagandahan, tinapos na ni Kristo ang dapat nilang tapusin. All they have to do is proclaim what Jesus did for them. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. And they learned that they had been with Jesus. They were identified to be the people who had been with Jesus. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. May problema sila. Kahit anong talino ng mga tao, kung walang ebidensya sa buhay nila, wala nakikita ang bunga, bali wala lahat. Ang kaharap at ay mga taong maraming sinabi, pero walang binungang mabuti. Itong si Pedro at si Juan, si Jesus lamang ang kanilang pinagsasabi at may nakita sila katibayan. They had been with Jesus. Siguro dyan na lang muna ko tayo. Tatlong bagay na makikita po natin. Sila ay pinalaban. Si Pedro ay nagkaroon ng pagkakataong mangaral at ipinangaral niya si Jesus sa mga tao nang hindi niya kinaiimat. Ang mahalaga, dala-dala niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Isang malaking encouragement. Kahit sa tingin po ninyo, kayo'y ordinaryong Kristiyano lamang, kayo'y sabihin natin wala naman tayong sinabi sa lipunan. Sa ang Panginoon hindi tumingin po doon. Minsan nga, mas gusto pa ng Lord yung mga tao walang sinabi sa lipunan. Ayun ang mas gustong gamitin ng Lord. Anong sinabi ng 1 Corinto 1:20? Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito?
ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay bawang kahangalan lang sapagkat sa karunungan ng Diyos hindi niya pinahintulutang siya'y pakilala ng tao sa magitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa magitan ng magandang balita na aming ipinangaral sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang kabibisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan mahigit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang magtatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. If you think you're ordinary, then you are blessed. Why? Because mas gustong gamitin ng Diyos sa mga taong simple, ordinaryo, para sa Kanyang plano. Hanggang ang tao ay natitirang kayabangan sa katawan, natitirang sa kanyang isip, not used to. But if you think you are an ordinary but faithful believer of Jesus, you are one of those that God wants to use to further His kingdom. Father, salamat po sa umaga nito. Salamat sa inyong salita na amin po pag-aralan. And as we continue on, Father, sa pag-aaral ng aklat ng mga gawa, nawa ay patuloy na turuan mo kami. Makita namin yung kahalagahan na ang tunay na kapangyarihan sa buhay at sa pangangaral at sa pagtupad ng kalooban ninyo, ang plano ninyo sa sanlibutan ito ay yung taos-pusong pagsunod sa inyo sa kabila ng mga kahadlangan. Kung meron ng mga oppositions o meron ng mga persecution, kami magpapatuloy, dala-dala ang pangalan ni Jesus, nagpapatuloy na pinapangaral at pinabahagi ang mabuting balita, katulad po ng ginawa ng inyong mga halaga. Salamat po, Ama, sa umagang ito at sa mga itinulong po sa amin mula sa inyong banal na salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng inyong pagkunahan na si Jesus. For our offering, let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.